Hi po mga kapatid, kung anong oras ka man ngayon nanonood. Good morning, good afternoon, good evening sa iyo. Mabuhay ka po sa iyong panonood. Dinadalangin ko sa Panginoon na maunawaan mo itong isi-share ko na salita ng Diyos para sa iyo. So, pinabagatan ko itong mensahe na ito para sa iyo ngayon, kapatid na nanonood. Makikita ito sa 1 John 3. So, kukuha ko dito ng verse 9 to 10. Pinamagatan ko itong ang mga anak. Pinamagatan ito dito sa Biblia, ang mga anak ng Diyos. So, ayon dito mga kapatid sa 1 John chapter 3 verse 9 to 10, babasahin ko po. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Verse 10. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng mabuti at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So, kapatid, kung mayroon ka diyang Biblia, maaari mo itong basahin in your own Bible. So, maliwanag po na makikita natin dito sa bersikulo na sinasabi dito sa salita ng Diyos na bilang mga anak ng Diyos, bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, ay dapat hindi tayo magpatuloy sa pagkakasala. Iyan kung totoo ka pong anak ng Diyos. So, sinabi nga dito, dahil ang Diyos ang ama niya. So, sinasabi dito kapatid, kung ang Diyos ang ama mo, ang Diyos ang ama ko, ginagawa natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Pinapakita dito sa Biblia na ang Diyos ay gumagawa ng mabuti. Ang Diyos ay mapagmahal. So, dito sa verse 10, sinasabi dito mga kapatid na makikilala mo kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino naman ang mga anak ng Diablo. Kasi nga, ang Diablo, alam mo na ang ginagawa. So kung ang ginagawa mo ay masama, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, baka hindi ka nga anak ng Diyos, anak ka ng Diablo. Pero kung ang ginagawa ko ay naaayon sa Biblia, sa kalooban ng Diyos, tayo'y ma-identify mga kapatid na mga anak ng Diyos. So, mga kapatid, ang maipapayo ko lang sa inyo na mga nanood ngayon na bilang tayo'y mga anak na ng Diyos, tinanggap ng Diyos bilang anak, pagsikapan nating umiwas sa pagkakasala. Kasi po, hindi iyan kalooban ng Diyos. Ang pagkakasala po ay kalooban ng kaawayan. So,
Huwag nating gayahin ang mga ginagawa ng dyablo. Yung mga ginagawa ng dyablo, maliwanag po yan. Makikita natin dito sa sanlibutan. So, ang Diyos, banal, mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay katotohanan. Ang dyablo, ang father of all lies. Kasinungalingan ang kanyang ipinagkakalat dito sa sanlibutan para malinlang niya ang mga tao at maisama niya sa kanyang final destination na impyerno. So, ano po ang gagawin natin para hindi tayo mahiyang lumapit sa Diyos? So, babasahin natin dito sa ipagpatuloy natin sa pagbasa sa 1 John 3 verse 20 to 22. Kung paano maging panatag ang ating kalooban na sa pananatili sa Diyos. So, mababasa dito sa verse ano na lang natin sa verse 19 sa taas. Dito nga natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan. At matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Verse 20. Sakalimang tayo'y usigin ito. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Verse 21. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Verse 22. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. So, ang sikreto po pala, mga kapatid, ayon dito sa Biblia, para hindi tayo mahiyang lumapit sa Diyos, para hindi tayo usigin ng ating budhi. So, yan kasi po ang kasalanan. Yung paggawa ng kasalanan, inuusig po yan ang ating mga budhi na matakot na tayong lumapit sa Diyos. O nagdududa na tayo na baka hindi ka pakinggan ng Diyos dahil gumagawa ka pa rin ng kasalanan hanggang ngayon. So, para po maiwasan mo iyan na magkaroon ng pag-aalinlangan na lumapit sa Diyos, sumunod tayo sa Diyos, mga kapatid. Iwasan natin ang pagkakasala. Nang sa ganon, mayroon kang kapanatagan sa paglapit sa Diyos. Maluwag ang iyong budhi. So, hindi ka natututulan ng iyong desire ng ibang mga bagay na lumapit sa Diyos. Kasi nga, umiiwas ka sa mga mali. So, sa ganun, kapag ikaw ay buong puso, wala kang pagdududa sa paglapit sa Diyos, iniisip mong, pinatawad na ako ng Diyos at iniiwasan ko na ang pagkakasala. So dito, makikita natin na talagang may blessings pag sumunod tayo sa Panginoon. Sa verse 22, tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. So, yun palang obedience natin sa Panginoon. May kalakip po yun ng blessings, mga kapatid. Kaya nga po, sa mga sinasabi ng Diyos sa Biblia, tayo po ay sumunod, manampalataya kay Jesus. Ito po ang sa last verse na sa babasahin ko sa verse 23. 1 John 3 verse 23. Ito ang Kanyang utos.
sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. So, ano nga po pala ang kalooban ng Diyos? Dahil ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad, gawin din natin mga kapatid na tayo ay magmahal sa Diyos. Mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang kapwa natin at ang ating sarili. Ingatan natin na hindi tayo magkasala sa Kanya. Kasi nga po, tayo'y mga anak ng Diyos. Kung ikaw po ay tumanggap kay Jesus, nanampalataya ka sa Kanyang ginawa doon sa cross, ikaw po ay may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito po ang patunay na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Jesucristo doon sa ginawa niya sa cross. So, maliwanag na ang ginawa niya doon sa cross, mga kapatid, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Binayaran niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya po ang naparusahan, siya po ang namatay para maligtas tayo, hindi tayo mapunta sa kapahamakan sa impyerno. So ang kagandahan nito mga kapatid, dahil si Kristo Jesus ay hindi siya nanatiling patay, kundi nabuhay siya sa ikatlong araw. At sa pagkatapos ng 40 days na kanyang pagpatutuo sa mga disciple niya, sa marami pang tao na naka-witness sa kanya, after 40 days, bumalik na siya sa kanyang kaharian sa langit. So mga kapatid, ito po ang patunay na ikaw ay anak ng Diyos. So dito sa John 1:12, ito po, sabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So ano po pala? Ang mga anak ng Diyos ay yung tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Sino ang tatanggapin at sino ang sasampalatayanan? Si Jesucristo. Siya lang po ang daan patungo sa langit. So, last verse na ipapalo up ko, nasasabi niya dito sa John 14 verse 6. Sinabi niya dito, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, mga kapatid, I encourage you, ikaw na nanonood ngayon sa aking vlog, sa aking video na ito, kung saan ka man ngayon, manampalataya ka kay Jesus. Tanggapin mo siya bilang iyong Diyos, iyong personal na tagapagligtas, at ikaw ay siguradong maliligtas. Mga kapatid, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Manampalataya tayo sa Kanyang salita na ito sa Biblia. Basahin natin ito sapagkat na dito mo malalaman sa Biblia na kung sino ang daan. So, salamat sa iyong pakikinig ngayon mga kapatid sa aking video. Patunay na kapag ang tao ay nakikinig ng salita ng Diyos, ay talagang diyan nagsisimula ang pananampalataya, at pag ikaw ay nanampalataya, ikaw ay maliligtas. So, idadagdag ko lang dito sa yung nabanggit ko kasi yan sa Roma
10:17 yan eh. So, saya pa dito, kaya't sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Salamat po, kapatid, sa iyong pakikinig sa salita ng Diyos. Ito po, ang pinanood mo ngayon ay hindi po sayang, kundi makabuluhan po itong pinanood mo. At hayaan mong i-guide kita ngayon sa isang panalangin. Kung ikaw po ay hindi ka pa nakapagdesisyon, hindi mo pa nagawa ito sa iyong buhay, na tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Gawin mo po itong personal na panalangin sa Kanya. Kapatid, maaari bang ipikit mo ang iyong mata at iyuko mo ang iyong ulo ngayon at seryosohin mo itong panalangin na ito. Gawin mo itong personal na panalangin sa Diyos. Repeat after me, kapatid. Manalangin tayo sa Diyos. I-formal natin ang ating pagtanggap sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Kanya. Ito ang panalangin ng pagtanggap, mga kapatid. Basahin ko lang itong Roma 10:9. Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, we have to confess, Lord. Kapatid, kung hindi ka pa nagdesisyon ng ganito, so i-guide kita sa prayer na ito. Panginoong Jesus, naniniwala ako na ikaw ang anak ng Diyos na namatay para sa aking mga kasalanan. Dahil nagkasala ako, humihingi po ako ng iyong kapatawaran. Panginoon, naniniwala ako na ako sa iyo, na sa iyong biyaya ay inibig mo ako para ako ay maligtas sa aking mga kasalanan. Gusto ko po, Panginoon, na mabago ang aking sarili, ang direksyon ng aking buhay. Sa iyo lang ako mananalig na ikaw lang ang makakapagligtas sa akin galing sa mga kasalanan. Kaya po aking isinusuko ngayon ang aking sarili sa iyo at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong pagpatawad at pagligtas sa akin. Lahat po ito ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, kapatid. Bye-bye.